What's up? What's up? Kamusta kayo mga kamukha? Kamusta kayo mga kamukha? Ngayong araw is araw ng Friday. Samahan nyo ako, pasok tayo ngayon. At welcome nga pala sa aking Buhay Buhay Vlog number 15 o number 16. Basta number 16 na yata. Check na natin. Lakas ng preno ngayon Okay. Naka-finger. Alam ko 16 na or 17. Hindi kabisado putek. Ayun mga kamukha, samahan nyo nga pala ako ngayong araw. Napakaaga ng alis natin 7:24 pa lang ng gabi. Kasi mayroong Independence Day ngayon sa Independence Day pala ngayon sa Amerika. Kaya maaga pasok ko ngayon. Wala tayong closer shift ngayon, so mid shift lahat. So alas 9 pasok natin. Tapos di na tayo nakapagluto, di na tayo nakapag-prepare. Kasi balak natin mag-tapsilog dun sa tapsilogan na kinakainan namin ni Tita Ruru sa may Pasig, sa may bagong ilog solid dun. Turo ko sa inyo, sama kayo sa akin. Mura pa, tapos masarap yun, tas madami pa yung serving, panalo pa. Samahan nyo ako, tapos try nyo din yung tapsilogan na yun para ano, di ba? Matry nyo. Solid doon, promise. Ako na nagsabi. Yun, kamusta kayo mga kamukha? Lagi na talagang maulan gabi-gabi. Let's go. Nag-iaya sa akin ng ride si Tita Ruru pero tignan natin kung makakapalag tayo. Ayan, dito sa San Mateo laging maulan paggabi. Walang palya. Gabi-gabi yan. Nagpapahinga lang ng mga ilang oras yan, babanat na naman ng buhos yan. Ganun yata talaga pag bundok-bundok. San Mateo kasi medyo dito na to sa may bundok ng maarat, paanan ng bundok. Dito sa may Timberland palaging maulan. Let's go. Palabas na tayo dito sa may amin. Friday nga pala ngayon, last shift na ng mga pang umaga. Sigurado matraffic ngayong gabi dahil Friday last shift. Ako last shift din ako ngayon. Happy last shift. And have a nice weekend nga pala sa lahat. Weekend na naman, napakabilis lang din talaga ng ng Monday to Friday. Huwag mo lang talagang iisipin, huwag mo lang masyadong lagi bang chinicheck. Parang oras, pag lagi mong chinicheck, ang tagal. Libangin mo yung sarili mo, tapos di mo mamalayan, Friday na pala. Tignan mo ako, nililibang ko lang yung sarili ko araw-araw ganito. Tapos, uy, Friday na pala. Parang gano'n. So, kanya-kanyang pagdadala lang din talaga, Maga-diskarte ba. Grabe, traffic dito sa amin. Dito labo-labo. Tignan nyo yung mga sasakyan dito. Kanya-kanyang go yan. Talaga naman. Bawat kanto. Ang hirap niyan, hindi gagalaw. Okay lang, idol. Nabangga niya ako. Nabangga niya naman yung box ko. Okay, pasok. Huwag mo harangan, uy. Hindi makapasok yan. Kulit na itong tricycle, Lalo lang tayo magta-traffic dito. Tapos labasan pala ng ngayon, labasan ng estudyante, kaya madaming tao. Tapos uwian ng mga
galing ng trabaho, talaga naman napakamatao dito. Ay, di ba? Nakasingit ako dun nakaisa. Dito kasi wala eh. Kanya-kanya talagang diskarte sa pagpasok eh. Wala namang signal light. Wala lahat. Nakago talaga lahat. Kanya-kanyang diskarte. Sino mauna, siya na. Kaso pagka nagkabuhol-buhol, yun, walang galaw. Magulo ang traffic. Tingnan mo dito. Bang, bang. Sampa pa akong ganon. Naku po, yun lang. May nakabarang mag-u-turn na tricycle. Okay, pasok. Ah, didiretso pala. Wala na. Na traffic tayo malala. Ayoko pa naman dito pag mga tricycle yun ano. Kasi tignan mo, salubungan sila. At nag-highway na lang ako. Pero ito na pala, maiksi lang. Tapos na. Masama pag mahaba hanggang nung plaza. Hanggang plaza, ganyan yung tricycle. Sasalubong. Maunahan ko to. Let's go. Sama kayo sa akin ngayon. Mukha may kakainan tayong Tapsilogan na napaka-solid. Si Ruro yung nagdala sa akin dun eh na ano. Siya yung nagturo sa akin doon sa Tapsilogan na yun. Dati na nilang kinakainan nung ex niya. Doon daw sila nagde-date nung ex niya dati. Kumakain daw sila doon Tapsi. Well, masarap naman. Let's go. Eh mga mukha sa mga papasok ng trabaho ngayong Friday, mag-iingat tayo palagi. Have a nice weekend sa inyo. Spend natin yung weekend ng masaya, ng enjoy lang, ng chillax lang, kanya-kanyang trip. Kung paano nila ini-spend yung mga weekend nila. Kami minsan ini-spend namin yung ginagamit namin yung weekend namin sa isang malupit na raw camping. Iba-iba tayo eh. Meron namang iba, trip lang magpahinga sa bahay. Okay din yun. Minsan trip ko din yun eh. Meron namang iba, trip gumala, mag-malling. Ayan, ang di ko na masyado nagagawa, yung mag-malling, magpalamig-palamig sa mall. Mula noong nagka-camp kami. Iba na kasi yung hinahanap-hanap ko ngayon eh. Parang medyo nature vibes na tayo ngayon eh. Dati syempre mga bata tayo, SM, ano, gala-gala sa mga, ang tawag sa ganyan, yung mga perya, ano, riverbanks yan, yung mga ganyan, yung may mga peryahan. Ngayon medyo iba na yung trip natin. Talagang tumatanda na talaga tayo. Medyo nature vibes na tayo. Mga Tito vibes na ba? Tito vibes na yung trip natin. Gusto na natin tahimik, raw camping. Ay nako, kwento ko lang yung camping namin sa Unisan. Masaya na minsan mali yung pasok. Pag camping kasi expect ko dyan yung nature lang yung maririnig ko. Yung, alam mo yun, yung kalikasan, yung vibe ng nature, saka yung raw sound, yung tunog ng mga huni ng ibon, mga ganon, nakaka-relax. Mahirap dyan, may makakasabay ka, may mga speaker. Putya yan, dun sa Unisan, bad trip. Kabila, kaliwa, kanan, nagpapasounds dito sa kabila ng mga rap na kanta. Dito naman sa kaliwa, mga alternative, mga makabago. Para akong nasa Raon. Imbis na pumunta nga ako dun sa campsite para mag-relax ako, para, di ba? Hindi, putik yan, para pa rin ako nasa bahay na nagpapasound yung kapitbahay. Diyos ko po. Sa mga nagka-camping, huwag kayong magdala ng speaker, buset. Well, kanya-kanya tayo ng trip. May nagka-camping na gustong mag-video, okay, Diyos ko po. Meron kasing mga nagka-camping, yung mga legit
Ayaw na ayaw ng sounds. Kasi nga, kaya nga nagpunta dun sa bundok para masulit yung katahimikan, yung baga yung lumayo sa dito sa city, lumayo sa ingay ng lugar. Kulit ng tricycle, oh. Rekta U-turn. Parang si Direk Gino lang nag-camping, bad trip, may nagbanda raw. May nag-video, okay. Well, nagigets ko siya kasi naranasan ko din. Yung sa akin naman, mga malalaking speaker, yung mga nagka-camp, may mga dalang speaker. Ano, parang nasa bahay lang, sound trip pa din. Masarap doon, may dala kang acoustic guitar, yun. String session. Pagdating ng gabi, magkakantahan kayo, natural, hindi yung speaker tapos tugtog parang jeep. Kawawa talaga. Kaya nga kami ngayon ni Tita Ruro, naghahanap na lang kami ng raw camping, yung parang ginagawa ni Direk Gino, yung hindi isolated place ba, yung hindi walang parang anong tawag ba sa ganon, parang yung parang katulad ng mga dagat, tabing dagat na wala namang resort pero may nakatirang lokal, ganun, paalam ganun. Parang raw talaga, raw tawag ni Direk Gino raw camping Well, yun yung masaya, tahimik. Baka ngayong weekend try natin mag raw camping, maghahanap tayo ng spot, perfect spot. Ayan, palabas na nga pala tayo ng San Mateo mga kamuka, at papasok tayo ng trabaho. Samahan nyo ako. Magpapasalamat nga pala ako sa inyo sa palaging pagsama nyo. Huwag kayong mag-alala, magbebiyahe ulit tayo. Kumuha lang tayo ng tiyempo, kumuha lang tayo ng leave credit, o di kaya ma-approve yung leave natin para makalarga na tayo. Ayun na lang ang hinihintay. Sa budget naman, budget wise lang naman kami ni Tita Ruro. Hindi naman kami tumitiran ng mga mamahalin talaga na yung mga tulad ng mga mamahaling hotel. Hindi naman kami naggaganon. Usually nakakamp lang talaga kami. Mas trip namin yun kesa yung ganon. Hindi parang nasa bahay ka lang nun, hindi parang walang iba, walang nagbago, di ba? Parang nasa kwarto ng bahay mo, tapos aircon. Ganun din. Mas trip namin raw camping para, di ba, iba yung experience. Saka para maiba. Ayan, dito nga pala sa Nangka Marikina, may bagong bukas dito na Starbucks. Sa mga mahilig magkape, sumugod na kayo dahil napakaganda ng pagkakagawa nila ng Starbucks dito. Yung pinaka establishment, maganda, napaka solid, modern na modern yung disenyo. Talagang mapapakapi ka. Dati rin kasi akong, hindi nyo natatanong, dati rin akong barista sa Starbucks. Nagtrabaho din ako dyan kahit pa paano, may alam din tayo dyan. Actually minsan naggamit ko pa yung discount sorry po. Hindi na yata pwedeng gamitin yung discount kapag di ka na employee ng Starbucks. Ako minsan nagagamit ko pa. Ayan, dito, ito yung bagong Starbucks nga pala dito sa Nangka. Naranasan ko magtrabaho dyan at hindi rin ganun kadali ang maging barista, ha. Passion din yan, hindi yan basta-basta lang. Passion din yan ng mga tao. Yung kape, hindi lang siya basta kape. Precision, meron siyang ganon. Parang basta hindi ko ma-explain. Pero yung mga coffee lover, alam mo yan, laging puno.
Siyempre, iba talaga ang kape ng Starbucks talaga. Ako na magsasabi sa inyo, sila lang ang, sa kanila lang ang beans na yun, sila lang meron nun. May sarili silang plantation nun, may sariling planta rin yung mga yan. Kumbaga, ang siguro ang mga inaangkat na lang yan yung mga syrup, o baka sa kanila na rin, ewan ko ha. Ayan ang hindi ko masyado inano nung nag-Starbucks, nung nagbabarista ako dyan, yung mga syrup. Pero yung mga syrup, madaling makopya yon. Pero yung pinaka beans, siguro talagang hindi nyo makokopya sa kanila. Yung pinaka brew, yung ano, yung pagka roast, minsan kahit parehas kayo ng beans, kung magkaiba naman kayo ng style sa pagka, diba, parang ano yun, anong ano dun eh, simple lang naman yun, parang re-roast lang naman yun, pinrito lang naman, parang ganun lang, diba, sinunog lang, hindi ah. Kaya yung mga ano yan, basta hindi ko ma-explain sa inyo yan. Hindi rin naman ako expert sa kape. Talagang nakapagtrabaho lang ako ng Starbucks at natikman ko lahat ng kape nila dyan, lahat ng drinks nila. Kaya ayun, medyo napagsawaan ko din. Shoutout sa mga barista dyan, mga master ko dyan, mga nagturo sa akin sa Starbucks, mga tropa, kilala. Shoutout sa inyo. Tsaka yung sila ate, mga yung ano ko, trainer ko, si Ate Kat. Shoutout sa'yo, Ate Kat. Nagturo sa akin magtimpla ng kape sa Starbucks. Yan ang aking barista trainer nung dati. Kaso nag-awol ako sa Starbucks eh, kasi nag-gig kami sa Mindoro. Paano yung gig namin sa Mindoro? 1 week. Pagbalik ko, hindi ko alam kung papasok pa ako ng Starbucks, kasi parang nahihiya na ako, kasi parang wala ako ng mga ilang araw, 4 na araw to 5 araw yata akong absent. Parang nahihiya na akong pumasok. Pero ang bait ng manager namin daw, papasok pa din ako. Pero sa akin, sa loob-loob ko lang, nahihiya na ako. Pero pwede naman ako mag-sick leave, di ba? Pero kasi nung time na yon, yun na nga, na-hire na ako sa ano, bigla akong na-hire sa BPO. Doon na ako nag-umpisa, nag-BPO na ako, sunod-sunod na. Ayun, nakakwento ko na sa inyo. Pati yung trabaho ko. Nag-work din pala ako munisipyo, matagal, halos 3 taon yata, 4, sa munisipyo ng San Mateo, Rizal. Pinakamaliit kong nasahod sa trabaho, ano, 260. Maniniwala ba kayo, 260 per day kami sa San Mateo dati, sa munisipyo. 260 lang isang araw. Grabe, liit no, pero nakapagtagal ako ng taon doon. Siguro dahil malapit lang, pero hindi rin. Kung babasehan yung sahod, di ko alam, nalibang siguro ako, ewan. Siguro dahil nagagawa ko yung mga trip ko. Kasi ganito, pasok ako ng alas 8, hawak ko yung oras ko, out ako ng 5, pero malapit lang, 10 minutes away lang ako sa bahay, nakakauwi na agad ako. Nagagawa ko pa yung pag-uwi ko ng bahay, after ng work sa munisipyo, nakakapag-gig pa ako. May gig kami ng alas 8, alas 9, kahit anong oras yan, kahit mapuyat ako, pasok pa rin ako bukas. Parang nalibang ako sa ganung routine ng buhay ko nun. Kahit 260 lang yung sahod ko dun, wala akong pake. Diba, pagka-graduate mo ng college, nagtrabaho ka para sa halagang 260 per day, provincial rate. Hindi ko naabutan yung increase doon hanggang sa umalis ako doon sa munisipyo namin. 260 pa rin sahod ko doon. Hindi naman ako nag-take ng civil service kasi wala naman talaga sa isip ko na magtagal sa government. Baga wala sa plano ko na mag-government. Baga hindi ako para sa government. Parang ganun yung nasa isip ko. Kaya hindi ako nag-take ng civil service, kasi naliliitan talaga ako sa may sahod. So ayun, after ko ng munisipyo, nag-Starbucks ako. Ayun, napasukan ako.
out of line na naman, di ba? IT, biglang Starbucks. Pandemic nun eh. Wala talaga umapasok na work kesa wala akong trabaho. Kesa tambay ako, mag Starbucks na lang ako, di ba? Eh bumubuo pa yung banda namin. Wala pa sa Canada sila Dodong nun eh. Nandito pa silang lahat eh. Kasi ngayon yung mga kabanda ko nasa Canada na. Sa Canada na sila nagja-jam. Sa Canada na sila sumiset. Ayun, shoutout nga pala sa mga kabanda ko sa Mateo 1850, kila Gideon, kila Chadi, kila Chuck, kay Batong, kila Tamsi, kila Harley, sino pa ba? Si Jomar, sino pa ba? Mga kabanda natin dyan. Ayan, mga bumuo, si Janong, mga bumubuo ng Mateo 1850 sa San Mateo. Bakit nga pala Mateo 1850 yung pangalan namin ng banda, San Mateo? Mateo is San Mateo. Yung 1850 na number is zip code namin yon sa San Mateo, Rizal. Kaya ano pangalan namin, sobrang wala kaming maisip. Mateo 1850. Si Lelepoy pa pala, si Master Lelepoy. Ayun, mga mukha. Dito na nga pala tayo sa may bayan. Ayun, balik tayo sa kwento. After ko ng trabaho sa munisipyo, nag-Starbucks muna ako. Panahon ng pandemic nun, talagang yun yung time na naglalabas ng upuan, tapos maglalagay ng bigas sa mga delata at delata at mga noodles sa labas ng bahay nyo. Ayun yung time na yun, sobra lockdown nun. Nakapasok ako Starbucks. Yung medyo lumuwag-luwag, nag-open Starbucks, nakapasok ako, na-hire ako. Nagpanggap ako marunong magtimpla ng kape. Alam nyo paano ako na-hire sa Starbucks? Eto, napakalupit na istorya. Virtual video interview. Pumwesto ako sa lamesa namin sa dining table sa bahay. Tapos ngayon, hindi ko talaga sinadya yun nakaharap na ganun yung camera sa akin. Hindi ko napansin na yung espresso machine ng kapatid ko nasa likod ko. So ang naging background ko sa interview sa Starbucks is yung mga syrup ng kapatid ko, yung mga espresso machine niya doon, kasi mahilig magkape yun eh. Bumibili siya ng mga beans, meron dong mga grapon ng beans, mga botelya ng beans, mga grapon, tapos mga syrup. Tapos yung pinaka-espresso machine nasa may likodan ko. Tapos ngayon, nakita nung parang manager or nung HR dun sa may Starbucks. Sabi, marunong ka magtimpla ng kape? Gagi, nagsinungaling ako, promise. Kasi hindi naman talaga ako palakapi nung time na yon. Tapos hindi ko pinapakailaman yon yung mga pangkapi ng kapatid ko. Wala akong paki dun eh, parang ganon. Tapos ngayon, parang lumingon ako sa likod ko. Ay nga, nagkataon na na-background ko yung espresso machine ng kapatid ko. Sinabi ko, yes po, marunong ako magtimpla ng kape, yung brewed coffee. Inisip ko na lang doon, may training naman yun na 3 months. So ituturuan ka pa rin naman nila doon. Kaya yun, medyo nagsinungaling ako sa interview. Kaya na-hire agad ako sa Starbucks. Ayun yung kwento doon. Hindi na nga ako nag-final interview dun eh, pero in-interview ulit ako ng manager namin dun sa pinaka-store. Pero hired na ako noon, nag-requirements na ako. Starbucks ako. Unang saba ko, malakas yung store doon sa Darak. Grabe, mumug ka ng baso. Kumbaga sa BPO, mumug ka ng calls doon, mumug ka ng baso talaga. Pila talaga yung baso, ang dami nang nagkakape. So hindi rin madali, nakapagod din yung pagbabarista. Kailangan mo siyang ma-enjoy. Para hindi ka mapagod, kailangan nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Ganun naman sa lahat ng bagay, di ba? Ako, tulad ako, nagra-rides ako. Ini-enjoy ko yung pagra-rides ko, kaya hindi ko masyado nararamdaman yung pagod. Yun lang yung technique doon. Kailangan ini-enjoy mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo. Walang halong alinlangan sa puso mo na bakit nandito ako, gano'n. Yung parang may pagsisisi ka pa. Minsan may gano'n may mga gano'n tayong mindset eh.
dapat buo, solid yung sight mo, solid yung tingin mo, nakatingala ka, diretso. Ayun yung tinutukoy ko doon. Tignan nyo, subukan nyo. Ayun, time na yun, ganun. Pero dahil nga hindi naman ako barista hindi rin ako sa food industry. Nakapagtrabaho ako sa food industry pero malayo yan sa pinag-aralan ko. Kaya hindi ko rin talaga nakikita yung sarili ko na magtatagal ako sa pagbabarista. Nagbabanda pa ako noon, super active pa nung Mateo 1850 noon. As in, every week talaga may gig talaga kami. Ang mga gig pa namin malalayo, katulad noon Mindoro, putik yan. Pinasundo kami ng mayor, nagpadala ng van dito sa San Mateo, sinundo yung banda. Sagot lahat, wala naman kami ginagastos pag mga ganong gig. Sagot lahat yun ng mga magpapatugtog. Tapos may bayad pa kami, pakain pa kami. Grabe, kwento ko sa inyo yung gig namin sa Mindoro. Pagdating pa lang namin, napaka-generous ng mayor. Parang may sarili yatang restaurant yung mayor. Doon kami pinadiretso, putik yan. Lahat yata ng pagkain sa restaurant hinain sa amin, yung mga malaking isda nila ron, no? Mga lobster. Tila doon yata ako na high blood Tapos na 2 beses yun, nanalo, re-elect. Pinabalik kami ngayon, tugtugan na naman. Putik yan, ayun na naman yung mga lechong baboy, lechong baka na naman yung mga kinana namin doon. Nakakamiss yung mga ganong moment. Tapos yung mayor doon, meron pa yatang resort. Merong resort. Doon naman kami pinag-accommodation. Para lang talaga kaming nag-outing pag nagbabanda kami. Doon sa accommodation resort, ligo-ligo kami. Tapos may kwarto kami, aircon, kompleto. Sarap. Kaya talagang mapapawol ka sa trabaho. Napawol ako noon sa Starbucks. Pero sakto yung pagka-awol ko, na-hire naman ako sa BPO. Nagkataon, sumapul talaga. Sumakto. Ayun, medyo tinanggap ko yung BPO kasi medyo sabi ko, dito baka may mag-improve sa akin. Kasi ako talaga, hindi ako marunong mag-English, mahiyain ako. Yan yung naging challenge ko nung umpisa. Kasi sa interview pa nga lang ng BPO, nangangarag na ako Pero yung mga assessment nila, kaya ko naman yun. Yung mga typing test, yun lang din, yung mga versant minsan, yung mga yung pag magsasalita ka sa mikropono, yun, mga challenging sa akin dati. Yun talagang, ayun nga, dahil siguro wala talagang experience, zero talaga, nag-explore ako. Talagang mahirap. Nakailang BPO ako bago ako na-hire diba? Kayo ba, ilang BPO ba in-applyan nyo? Nakailang company kayo bago kayo na-hire, di ba? Sasabihin nila doon, nag-accept sila ng walang experience. Pero, putik, di naman. Nag-apply ako doon, hindi ako magaling, hindi ako marunong. Tapos di nyo ako i-hire, di ba? Siyempre, gusto ko palang matuto nag-i-start pa lang ako So, pag may nakasabayan ka may experience or mas magaling sa'yo, di itchapuera ka na, di ba? Medyo mahirap din. Nakailang company din ako, tila lagpas 10 ang in-applyan ko ng BPO bago ako natanggap. Kasi mahihain ako English, hindi ko man ginagawa dati yan. Di ayun na nga, pumasok na ako. Naging call center na ako, boys ako. Financial account pa, maselan pa. Anak ng tokwa. Hindi naman ako maintindihan ngayon ng customer ng Amerikano. Hindi ako maintindihan kasi tunog Indian yata yung boses ko Tatanungin pa ako ng Amerikano, taga saan ka? Taga-India ka taga-Indian ka kasi yung accent ko daw Asian. Ganon. Matigas. Nakakatawa, puta. Wala. Pag ganon, soup call talaga. Kasi yung si Amerikano, si patient sorry, healthcare na kasi yung handle ko ngayon Yung customer talaga, maghahanap ng supervisor. Buti na lang may mga supervisor. Papakausap ko ngayon sa supervisor.
Pero grabe, matindi rin yung in-struggle ko dyan sa BPO. Pero yung first company ko na napasukan sa BPO, 3 years ako doon. First company ko ng BPO, 3 years ako. Diba? 3 years ako doon, work from home yun. Tapos nag-hybrid, tapos nag-resign ako. Kaso yung pag-resign ko, di ko natapos yung rendering ko. So parang awol pa rin yung kinalabasan. Pero nakapag-clearance ako. Nabalik ko yung laptop, nabalik ko yung mga desktop. Tapos na-hire na ako sa ibang company. Technical support naman yung sumunod kong napasok. Technical support, wala eh. Nag-apply akong IT, hindi ako mapasok sa IT. Napasok sana ako, IT ng Watson. Alam niyo yung Watson na pharmacy. Sa SMU Watson, may IT yan sila na taga kasi ang specialty ko Cisco network, kasi ako CCNA ako eh, may certificate ako ng CCNA, nag-aral ako niyan eh ng pagne-network engineer. Putik yan, kaso ang sahod sa network engineer 17,000 lang to 18. Yung BPO magkano ba offer sa akin noon? Technical support 22 yata, 22 to 24 to 24k package. Taki na sa ako nag-base. Ang pinagbasehan ko yung sahod. So imbis na nakapag-IT na sana ako, nag-technical support pa ako. Tapos malayo pa kasi yung office nung sa Watson, parang sa MOA yata yun, or sa Pasay. Yung papasukan ko lang technical support dito lang sa Cubao. O di mas pinili ko na yung technical support. Ayun, nawala na naman sa linya, nawala na naman sa align ng ng pagiging IT. Hanggang ngayon tuloy-tuloy ako, nasa BPO industry ako. Good thing naman, may mga natutunan din talaga ako sa sarili ko, yung self ko, di ba? Yung confidence ba? Malaking bagay yun. Kasi dati wala, tiklop-tiklop talaga ako pagdating sa mga interview, saka sa yung makihalibilo ba sa tao, makipag-usap, ganun. Siguro yun naman yung nag-improve sa akin doon sa BPO industry. Pero hindi ko lang alam ayoko naman kasi magtrabaho habang buhay. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko hanggang pagtanda ako magtrabaho. Kaya etong 30s ko, mula 30 to 40, sana ma-build ko yung gusto ko. Sana ma-build ko yung plano ko. Kasi ito yung age na magtatrabaho talaga ako ng from 30 to 40 years old. Magtatrabaho ko niyan. Pero sana pagtungtong ko ng 40 years old, hindi na ako magtrabaho, business na yung i-handle ko. Yung tipong yung tipong ilalaan ko na lang yung oras ko sa pamilya ko. Yung hindi na ako papasok gabi-gabi, hindi na ako magpupuyat. Gusto ko pag line ko ng 40, may hinahandle na akong negosyo na hindi ko kailangan mangamuhan, wala akong boss, wala akong susunding oras. Sana magawa ko yan, pangarap ko yan, promise. Yan ang pangarap ko. Ayoko namang matanda na ako, nagtatrabaho pa rin ako, diba? Ito pa pala mga mukha, huwag nyo kakalimutan hulugan yung mga SSS nyo, yung mga benefits ba, health, SSS, pag-ibig. Pagdating ng araw, pagtanda natin is magiging suporta din natin yan. Ako yan, talaga inaano ko yan, chinecheck ko yan time to time. Chinecheck ko yan kasi importante sa akin yan. Kasi may mga benepisyo talaga yan. May ang tawag dyan, pension. May magkakaroon ka ng pension every month pag senior ka na. Malaking bagay yun. Kasi pagtanda mo, hindi ka naman na ma-hire sa trabaho eh. Sino pa ba mag-hire sa'yo dito? Wala na. Hindi mo na rin pati kaya yung trabaho. Hindi mo nakakayanin. So masarap yung meron ka pa ring monthly income na kahit wala kang trabaho, kahit tambay ka lang kasi senior ka na, di ba? Medyo dun tayo tumingin sa aspect na yun.
sa aspeto na yan. Tapos ngayon, eto nga, sa age kasi, nagsawa na ako eh. Sa age ko ng from 20 to 30, nagawa ko talaga lahat dyan. 20 to 30, nagawa ko lahat dyan. Nagawa ko lahat ng gusto ko dyan. Ngayon, itong age ko 30 to 40, sana magawa ko yung pangarap ko. Ito yung goal ko, 30 to 40. Ilang taon pa naman nang lilipas. Ganto-ganto lang ako, pero iniisip ko yan. Pinag-iisipan ko yan. Paano ba? Putang ina, ba't silang yaman nila? Paano ginawa nila? Putang ina, paano yun? Meron kasing meron kasing pamilyang, ito yung mga masaswerte naman, mga pinanganak na, nyari ako, naging anak ako ni Chris Aquino, naging anak ako ni kung sino mang mayaman dyan, naging anak ako ni Ninong Chavit Singson. Sa tingin nyo may problemahin pa ba ako sa pera? Parang wala naman na. Kailangan ko na lang i-sustain yung mga business na meron kami. Diba, napakaswerte ng ganung pamilya. Unlike tayo mga kamuha, nag-umpisa tayo kumpas lupa. As in, tangina, yung sahig natin lupa talaga. Shoutout sa mga na-relate mga kamuha. Kami sa Quezon, bahay namin lupa lang talaga. As in, nung mga bata kami doon, lupa talaga sahig namin. Ganun ang mga bahay kasi doon sa tabi ng ilog eh. Diba? Charge to experience. Grabe, na traffic pa ako dito. Paano na? Alas 8 na. Kakain pa ako. Ayun mga mukha, maraming salamat nga pala sa paipagkwentuhan niya sa akin. Kahit pa paano, diba, nalilibang ako sa biyahe. Tapos at the same time, nakakapagkwentuhan tayo, or may nasi-share ako sa inyo. Ayun mga mukha, pag-isipan nyo, kung nasa age ka na ng katulad ko, nasa 30s ka na, yun medyo ipag-isipan mo na yung yung pagdating mo ng 40. Puta, nakakatakot brad. Parang minsan nga napatulala ako eh. Tapos napaisip ako, sabi ko, paano kaya kung 40 na ako? Tapos parang bilis ng panahon eh. Ang bilis ng panahon mga mukha. Iba-iba tayo kung paano natin ginagamit yung panahon natin. Ako, ginagawa ko na lang ngayon is ini-enjoy ko talaga yung bawat pagkakataon talaga. Talagang may pagkakataon, ini-enjoy ko talaga. Diba? Maiksi lang kasi yung buhay, hindi natin masasabi yan. Tsaka yung ayun nga, ang bilis ng panahon. Grabe. Ilang taon na ako ngayon, parang kailan lang, 10 years ago agad. Ewan ko na kayo, naiisip nyo rin yung ganun. Feeling ko lahat naman ng tao ganito, naisip nila to. Natatakot ba kayong tumanda mga kamukha? Tanungin ko kayo mga kamukha, natatakot ba kayong tumanda? Parang nakakatakot no, na ewan, na di mo malaman. Parang ang sarap maging bata na hindi na mababalik. Tandaan nyo mga kamukha, hindi na tayo babalik sa edad natin ngayon. Hindi na tayo babalik sa kabataan. So kung ngayon ganito edad ko, hindi na tayo babalik dito. Paano tayo? Patanda talaga tayo. Minsan lang kasi parang putik, nakatakot tumanda, lalo na mag-isa ka. Naisip nyo ba yung mga mukha tumanda mag-isa? Parang hirap, diba? Kaya kailangan talaga mag-build ka ng family. 30 na kasi ako, tapos wala pa rin akong anak. O may girlfriend ako, pero wala pa rin akong anak. Parang kailangan ko na ng anak. Hindi nga, seryosong usapan yun. Iba pa rin yung may pamilya ka kaysa sa nag-iisa ka sa buhay, buong buhay mo, solo ka. Siyempre, yung mga tita, tito mo, yung mga magulang mo, mawawala rin sila. Katulad ko, wala nang magulang. Wala na si mama, wala na yung tatay ko. So, nabubuhay ako ngayon para sa sarili ko. Pag hindi ako nagtrabaho, hindi ako kakain. Baga, ang binubuhay ko ngayon, sarili ko. Pag di ako gumana, wala ako. Lobat ako.
Parang ganon. Mahirap. Tsaka yun nga, yung katawan. Isa pa, alagaan nyo yung katawan nyo. Lalo na kung ganyan, yung nagtatrabaho ka na ngayon para sa sarili mo, wala ka nang inaasahang magulang. Kasi nung mga bata tayo, hindi tayo nagtatrabaho dahil si nanay nagpapadala naman, si mama nagpapadala naman, si papa. Baga may allowance tayo buwan-buwan. Naranasan ko yan, nagdaan ako dyan, di ba? Ngayon, sa panahon ngayon, dahil ikaw na yung bumubuhay sa sarili mo, alagaan yung katawan, yung health talaga. Eh ako, hindi ko naman masabi sa inyo na healthy living ako, pero kahit pa paano, nag-iingat na ako, hindi na ako masyado nag-iinom. Mag-inom man ako, hindi mo ako mapapatagay na ng madami ngayon. Talagang na lang ako ngayon, yung na lang tawag sa ganon, yung nag-enjoy na lang, hindi na yung naglalasing. Kasi nung mga 20s ako, 20 to 25 ako, talagang yan, lumalaban talaga ako ng yan, kahit araw-araw, papalag pa. Ngayon hindi na, may mga nararamdaman na tayong sakit eh. Awa nga ng Diyos, hindi pa akong ganon yung high blood na nagme-maintenance eh. Yung iba 30han may maintenance na, di ba? May tropa akong ganun eh, 30 pa lang may maintenance na eh, may na eh, ha? Tapos exercise din, mga mukha. Eto wala, ganito na siguro topic natin, tito na tayo. Putik yan, ba't maganda yung usapan natin? Usapan na tayo ng tito, no? Tito talk. Mga mukha, tito talk na tayo ngayon. Hindi na tayo pa bata. Yung mga kaedad ko dyan na nanonood sa akin, ayun, baka may nood lang kayo, baka may mapulot kayo. Yung baga may mga realization tayo sa sarili natin eh. Kahit ako eh, may mga realization ako sa sarili ko na bakit dati hindi ko ginawa, bakit nasayang ko, yung may mga ganon bagay ba. Di sana, ganito sana ako ngayon, mga ganon. Pero hindi na natin mababalikan. Maiisip na lang natin at marirealize, pero hindi na natin mababalikan yung mga bagay. Pero ang dapat natin gawin, hindi tayo mapanghinaan ng loob at magpatuloy pa rin tayo sa buhay. Yung talagang tamang advice dyan. Eh ano ngayon? Kung lumalabang ka naman ng patas, di ba? Lumalabang ka ng tama, hindi ka gumagawa ng masama, magpatuloy ka lang, kapatid. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay talaga. Sobra. Ang daming homeless ngayon. Napakahirap nun. Yung pinakayo maranasan sa buhay ko. Nakakatakot. Kaya dapat sipagan natin araw-araw talaga. Minsan nga absent ako sa trabaho. Naisip ko, pag nag-absent ako, anong gagawin ko? Magugulong lang ako dun sa kwarto ko, magugulong lang ako dun sa kama ko. Sinayang ko lang isang araw kong sahod, tapos di naman ako makatulog. Diba? Nangyari na kasi sa akin. Kaya ayun nga, pagka na-experience mo na, alam mo na talaga. Dapat pumasok na lang ako kaysa nagugulong ako dito, wala pa akong sahod. Ayun mga mukan, na traffic nga tayo dito sa may Papasig. Marami. Pero isang oras pa naman yung alas 9 pa naman yung pasok, alas 8 pa lang. Pasok, kakain pa tayo. Yun nga, samahan nyo ako dun sa Tapsilogan na kinakainan namin ni Tita Ruro.
Ngayon nga hindi masyado maganda yung pakiramdam ko, pero pumasok pa rin ako kasi sayang talaga. Medyo sinisipon ako ngayon eh. Medyo tawag sa ganito yung nag-uumpisang sipon pa lang, yung parang matubig-tubig pa, tumutulo-tulo yung ilong mo, runny nose ka, kanta, ganon. Masakit sa ilong. Pero papasok pa din ako kasi sayang naman. Independence Day ngayon sa Amerika, wala namang masyadong gagawin kami ngayon. Kaya kahit doon na lang ako umidlip-idlip sa trabaho. Ayan, dito na tayo, papasig na tayo. Bakit sobrang traffic? Anong nangyayari? Mag-iilalim na ako. Madami yung volume ng sasakyan ngayon na Friday, ano ba date ngayon? Ayun, tapos na tayo kumain mga mukha. Sarap tapsilog doon mga mukha. Kahit anong orderin nyo doon, sa ulit doon, mura pa. Hindi less than 100 pa lahat ng food trip nila doon. Taka lang, saan nga ba madaling dumaan? Kailangan maabot ako sa U-turn pakabila. Daming kainan dito. Dito yata yung daan, no? Eto dito. Bawal. May daan dyan. Kailangan lumabas ako dun sa ano eh. Eto na ata yung main street. Walang tagos. Hindi yata. Naghahanap ako ng daan para makapag U-turn ako. Pag dyan kasi ako tumagos, bitin siya. Papunta sa U-turn, bitin. Baka ito dito. Stig Coffee Shop. Ito pasok na to. Yan, tama na to nilabasan natin. Pag doon kasi tayo lumabas sa may Tapsilogan na yun, bitin yun. Hindi tayo aabot sa U-turn slot. So dito, aabot tayo. Pwede bang kumaliwa dito pag ganon? U-turn. Bawal. No left. Puta, no left. No left. Pero dito may U-turn dito. Nak ng toko, hindi yata tayo maabot ah. Ayun.
Abot tayo. Pagka kasi lumabas tayo dyan, no, ka-counterflow tayo, di tayo aabot dito sa U-turn. Let's go. Bali, Kalayaan na tayo dyan, no, pag-ahon. Yung top silog nga pala nila doon, hindi mamantika. Alright na alright yung pagka ano nila ngayon, ha. Pati itlog, hindi mamantika. Parang napatuluan na. Tapos nag-take out ako ng lechon silog. 'Di ba? Napaka-unhealthy ng baon ko. Wala kasi akong map-take out eh. Yung iba naman ano eh, wala na eh. Chick silog naman, umay na ako. Palagi na lang chicken. Wala naman dong gulay. Siguro bukas Sabado magluto na lang ng mga gulay pambawi. Dapat yan, lagi kang may bawi. Hindi pwedeng consistent ka na karne. Hindi rin pwede. Pero maganda ang karne sa katawan. Ano siya? Energy. Like yung mga nilaga, sinigang na baboy, mga favorite ko, ganyan eh. Pero wag mong magbukas ka sa kanin, kasi yung malakas sa kanin, yun yung mahirap eh. Grabe, napaka-traffic sa Kalayaan, no? Anong meron dito? Tayo, sagad tayo sa gilid. Grabe, ang lupit ng pagkakatali ng drinks, oh. Masugar yung gulaman. Maya tubig-tubig tayo mamaya. Push, push. May ginagawa na naman dito. Walang ginagawa pero iwas na iwas sila sa steel plate. Nagta-traffic dahil doon, kakaiwas sa mga bakal. Ito, iniwasan nila to. Takot na takot sila masagasaan. Grabe, hindi pa ako nakakainom ng gamot. Kailangan ko ng Decol GN. Ang tagal mo umasok tapos bakit sobrang traffic? Kanina pa to kumain ako lahat nag-alas 9 no. Hindi ko expect yung ganito kabigat na traffic
Grabe. Mukhang gandun po sa ano. Hanggang McKinley to. Sa McKinley ang pinakamabigat nito. Ano na, konti na lang ako. Konti na lang ako, nandun na ako. Tangina dito, nagsasalubungan. Dito traffic oh. Nagsha-shuffle sa merge. Ah hindi, traffic talaga yung diretso. McKinley. Traffic. Late ako. Nakalimutan kong papasok pala ako. Putikam, pabanjing-banjing pa ako pagkatas ko kumain. Hindi pa ako umalis. Pasok nga pala ako trabaho, gagi. Nagpababa pa ako ng kinain dun. Nagtambay-tambay ako nga pala. Papasok nga pala ako ngayon.
Buhay na ulit yung stoplight dito. Binuhay ulit nila eh. Dati diretso lang yun eh. Yeah. Pasok. Pasok pa. Eto na, 7 pa lang to. Sa kabila pa tayo. Diretso, diretso, push. Yun, sakto. Yagi, wala na, alas 9 na. Let's go. Pauwi na tayo. Ayun mga kamukha, kamusta kayo? Bali, pauwi na pala tayo ngayon. And araw nga pala ng Sabado ngayon. Time check 6:30 ng umaga. Have a nice weekend nga pala sa lahat. Enjoy ngayong weekend. Sa may mga lakad, may mga rides, enjoy tayo. So, oh. Naka-ID pa rin pala ako. Gag. ₱60 every day. 60 pesos every day, oh. 30, 40. Ilaglag na yan sa ating balota. Gloves muna tayo. What's up? Kamusta kayo mga kamukha? Sobrang linis ng BGC ngayon ng kalsada. Walang kasasakyan. C5 tayo dadaan pag ganitong mga senaryong walang masyadong sasakyan. Ang problema naman, ginagawa minsan ngayon yung kalsada pag Sabado. Yan mga kamukha, biyahin tayo maaga-aga pa. Dahil alas 6 pa lang. Alas 6:30 ng umaga. At tayo ay paalis na dito. Bihira, naka-ID pa pala ako. Lock lang natin yung helmet. Nakakalimutan natin lagi yung helmet. Nakita nyo yung sign na yan, yung puppy na rebulto. Sign nyo lang yan na ibig sabihin pet friendly ang lugar na to. Ibig sabihin talagang pinapayagan nila ditong magpa-walking ng mga dog. Pet friendly eh, no? Ang daming nagpapawalk ng mga kanya-kanya nilang aso. Yan mga mukha, let's go, biyahe tayo. BGC to San Mateo as always. Maganda pa, malamig-lamig pa. Unlike yung uwi ko pag closer ako, ang init na. So baka magpalipat na rin pala ako ng midship or di kaya opener. Ayoko na nung closer. Pasok mo nga 11 ng gabi, uwi mo naman alas 8 ng mainit na. Syempre abutin ka na ng 9 to 10 nun AM.
Masarap pa yung araw sa 6:30 oh. Ganito pa lang oh. Hindi pa mahapdi sa balat to eh oh. Putik yung araw ng 8 to 9 AM. Masakit na, mano na. Iba na. Nung araw ano yun eh, vitamin daw eh. Vitamins daw sabi daw ng mga nanay natin eh. Yung mga bata binibilad. Pero sa panahon niya hindi na siya vitamins. Okay na yung pakiramdam ko. Nakainom akong Biofuel. Putik yan yung ID ko. Suot ko pa pala. Maalis ko kaya at ay yeah. Gagi yung ID ko. Kaya mo na yan. Let's go. Malinis yung C5 ngayon. Masarap magdaan ngayon dito. Matik yan. Pag Saturday, ang dami rin pala nagja-jogging dito sa BGC. Tama yan. Masarap din kasi dito. Maganda yung maganda yung ambience mag-jogging. Pangit lang dito, maraming stoplight, maraming kanto. Yun lang, maraming stop. So syempre yung iba kasi may mga unit dito eh. Dito na nakatira, kaya dito na lang din yung malapit nilang pwedeng pagjagingan. Pero kung ako magja-jogging, ayoko nung nai-stop ako. Ayan o, titigil ka sa stoplight bago makatawid. Ilang minutes yan. Maganda sa mga oval, yung mga sports center yun. Tuloy-tuloy jogging mo dun. Hindi matitigil yung pawis mo. Dito pag nag-cross ka bawat street, kailangan mo maghintay na mag-green yung pedestrian eh. Parang naka-stoplight din kayong mga pedestrian dito. Wow, 2-stroke oh. Nakatulog yung Independence Day nga pala ngayon sa Amerika. Kaya wala kaming ginawa ngayon buong shift. Kaya nakatulog talaga ako. Pwede ako mag-ride ngayong umaga oh. Pagkakataon ko na. Anong motor to? 2-stroke DT. Nice one. Galing. DT na pinangkalsada no. Sarap. Gaan manakbo nyan. Oy, namiss ko yung amoy nyan. Maglagay ka ng tuti dyan na magandang klase para mabango yung amoy ng tuti nya. Sarap. Nakaka-addict. Dati yung ginagamit kong tuti, yung PTT, mabango yung amoy. Pero yung pag mga normal na tuti lang ginamit mo, amoy usok syempre. Pero pag magandang tuti yung ginamit mo, yung katulad ng PTT high speed, ang babango ng usok. Alright, diba? Tara, C5 tayo. Tignan natin anong lagay. Naku, mali ako. G. Nice one, sir. Ganda ng diti ni sir oh. Naka-rim, naka-motard. Angas. 125cc yan na true stroke. Ginagamit din pan trail yung makina niyan, DT. Maganda yan, i-upgrade pa ni sir yung makina niyan. Yung kaso lalakas sa gas. Sarap, good morning. Good morning mga kamukha, kamusta kayo? Kamusta kayo mga kamukha? Let's go. May naka-insta 360 doon no?
daan. Let's go, sarap. Let's go mga kamukha, napaka-smooth ngayon ng C5. Araw kasi ng Sabado. Bag Nanes. Ayoko dyan. Dito tayo, gilid tayo sa kanan, sa kaliwa. Boom. Binangga ni sir. Kala mo steel plate lang na ganyan eh, no? Pero matindi rin bumayo. Di sir, ingat sir. Wala na, na-block na tayo na ito. Tara. Let's go. C5 gaming pala tayo mga mukha. Pauwi ng Rizal. Huwag lang bibitaw tong ID ko. Naka-ID pa kasi ako. Nakalimutan kong ubarin. O diba ang bilis? Nandito na agad tayo, Pasig. Yes sir. Smooth lang ngayong morning. Punasan natin yung lente. Baka naman mamaya napaka foggy ng lente ko. Kasi yung lens nito pagka nakukulob sa aircon, nagmo-moist talaga. Uy, sarap. Smoothie lang. Op, sir. Uy. Go. Ayun lang, nag-stoplight na nga. Pakanan to. Nag-green. Kamusta naman kaya yung lens ko? All clear out kaya. Kasi nga naano kasi to, malamig kasi dun sa locker namin sa office, kaya nagmo-moist siya. Pagka ginamit mo na, inon mo na siya. Ganda ng ADB ni sir, umukhang pang long ride ah. Nice one sir. Ang dami nga lang bracket no. Bumabiyahe sir ng Marilaki ah. Ayun, dito nag-build. Bakit? Ginagawa na naman siguro yung kalye dito.
Yung sabi na eh, dito nag-traffic lagi, nakakayamot. Ginagawa na naman dun sa unahan. Struggle na naman dito sa part na to. What if mag Bridgetown tayo? Sumubok na naman tayo dun sa may way ng Papasig. Malay mo naman, Sabado naman ngayon, ba't di natin subukan, di ba? Damn, wala talaga. Daming motor, oh. Lagpas tayo sa entrance ng papasok sa Bridgetown. Grabe naman, sir. Lagpas tayo. Hindi man tayo pwedeng bumalik. Ayun yung daan pa Bridgetown. Hindi, may isa pa doon. May daan doon. Ayun o, doon o. Kaso iba yata tagus niyan. Iba nga yan. Turn right to Opus. Opus. May daan ba dyan? Grabe. Nakakadaan naman dito kaya okay lang. Anong NCAP? Pag sobrang traffic na, wala nang NCAP. Lahat nandito na ulit. Di hulihin nyo na lang, di ba? Grabe, traffic ng umaga dito sa may Eastwood ah. Ginagawa na naman dyan yung espalto. Woo! Let's go, C5. Anong meron? Ba't biglang luwag doon? Tapos dito traffic. Anong meron na naman? Meron na naman bang natanggalan ng gulong? Truck na natanggalan ng gulong. Usually mga ganun eh. Yun nga, may ginagawa na naman, sir. Ayun, binungkal yung gitna. Ayun oh, tinuloy na yung pagsisimento, which is good. Konting tiis lang. Oy, nice mga sir. Thank you sa pag-ayos ng ating mga kakalsadahan. Let's go. Tiis-tiis lang sa mga traffic. Ayan o, lumuwang na o. Doon lang yun. Pero grabe hanggang taas ng tulay yung inabot ng traffic. Ganon talaga. Naipon yung volume. Ito sana maayos na din o. Kasi yung espalto nababakatan siguro ng mabibigat na heavy vehicle, nababakatan ng gulong, yung lumulubog. Ayan o, nagkakaroon ng wavy. Pero yung concrete siguro hindi lulubog yung gulong ng mga truck. Kaya pinalitan yung from espalto to concrete. Yung simentado na kasi espalto to yung block. Ang problema, bumabakat yung gulong ng mga malaking truck. Nagkakaroon ng lubog, bakat ng gulong. Sarap mag-almusal sa Marilaki ngayon. Pag galing ng trabaho, diretso Marilaki, almusal.
Chat ko nga si Tita Ruro, almusal tayo sa Marilaki ngayon. Nagugulat yun. Hindi, mamayang hapon na lang pwede. Hapon night ride kaso po siya yung gabi umuulan. Hindi pala ubra night ride ngayon sa Marilaki, maulan nga pala pagkahapon tsaka gabi. Umagang ganito, perfect no. Ayos na, ayos na, let's go. Oh, aabot, sasalpok. Nice one. Huwag mo na isingit yan. Dito rin may hinaarangan. Sinimento din bahagya. Nice. Every weekend talaga tinitiran nila yan. Kaya konting tiis lang sa traffic mga kamukha. Let's go. Uwi na tayo. Sana may tindang pancit. Sarap oh. Walang kasasasakyan. Alam, papasok ko yung bike, nakabuelo ako eh. Di ba naka-red? Pwede yan. Sarap pag Marilaki Sabado maganda weather Chat natin si Tita Ruro. Magmamarcos highway na sana ako dyan Chat natin niya. Kamusta mga mukha? Dito na nga pala tayo sa Nangka. Dito nga pala sa Nangka meron ng Mang Inasal. Tapos dito Mang Inasal. Tapos tong katabi Jollibee. Tapos katabi Starbucks. So pagkatapos mo magwampistigan, magkape ka naman. Alright, congrats sa barangay dito sa may barangay Nangka. Nangka ba to? Sakop pa rin ba nun Nangka? Oo. Kasi malaking income sa barangay yan, yung mga establishment na yan. Kesa naman bakanting lote yan na pinagbibingwitan ng mga palaka. At least ngayon, pakinabangan. Bakanting lote lang yung mga yan dati, tamang damuhan lang. Napakadami pang ahas. Mabuti nang naging Jollibee at Starbucks yan. Ayos din si Starbucks hindi pa rin ganun ka pricey yung kumbaga sakto lang yung presyo ng lupa doon. Pero dahil nagkaroon na ng mga ganyan establishment, yung mga katabi is mag-i-increase na ang value. Or yung tama. Alright. Sa labas kaya ng Risa, kailan magkaka-Starbucks? Tapos binabaha. Tita Ruro kaya, anong lagay? Tulog pa yon, borlogs pa. Dito na nga pala tayo sa San Mateo mga mukha. Maraming salamat na naman nga sa pagsama nyo. San Mateo, Rizal. Let's go. Ayun, sa mga bago pa lang sa channel ko, welcome na welcome kayo dito. Ako nga pala si Jeff Media. Maraming salamat nga pala sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo naman pong kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out. Dito ko na lang pala tatapusin ang video na to. So mabuhay kayong lahat. Mag-ingat tayong lahat. Hanggang dito na lang. Ride safe. Ingat palagi. Like and subscribe. Bye-bye. 4, 3, 2, 1. Pasok sa banga. Ingat.
Mga nagbabikers, ingat. Daming bikers ngayon sa Timberland. Ganda lang yung katawan. Sarap umuwi ng ganito kaaga, putikan. Magpapaiba na ako ng schedule. Ayoko na ng closer. Nagdudusa ako sa pag-uwi. Init. Tama. Magpapaiba na ako. Ayoko na ng closer. Nahirapan ako umuwi. Hindi daw nakapagpahinga. Tama. Kasi ma-out ako ng 8. Pero nakakarating ako ng bahay ng alas 10, 9, 10. Tapos 11 na ako nung. Tama. Ayun. Pagka papasok naman, tangin ganun din. Alas 7, alas 8 nagpe-prepare na ako. Yan. Ang maganda naman sa closer, wala ka nang gagawin sa part ng ano, pag uwi mo nun Monday. Ganto kaaga. Napapaisip na tuloy ako magbalik sa pang opener.
na, pauwi na tayo. Pauwi na tayo, pumipitik yung panggilid natin. Siguro kumalat grasa. Linisin natin mamaya. Nakalatan tayo ng grasa. Pauwi na tayo. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo mga kamukha. At kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome na welcome ka dito. Ako nga pala si Jeff Media. Ang bilis tapos agad nila yung pader oh. Yan yung pader na bago, tinaasan nila. Tsaka nag-iba rin kasi anong baha. So ayun mga kamukha, sa mga bago pa lang ulit sa channel ko, welcome na welcome kayo dito. Ako nga pala si Jeff Media. At kung nagugustuhan mo, nag-i-enjoy ka sa mga biyahe natin, sa mga vlog, huwag mo naman kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi and ride safely. Hanggang dito tinaasan nila oh, nice one. Tinaasan nila yung pader. Paano hanggang dito na lang? Maputik. Kaya maputik dito kasi yung truck dito nagdadaan, yung mga naghahakot. Mga naghahakot ng mga ano, naghahakot ng tawag yan, naghahakot ng mga graba papunta dun sa ginagawang ano, ginagawang creek.